Hi guys, welcome in this channel. This reading is for collective. Your energy at this time, energy of collective around this time. Judgments, your judgment or the way you think, the way you judge things or people is clear and not manipulated, or your mind or your thought is not clouded, or the way you judge things is not clouded. You're able and active to start to take action, to start something new, or to start kung ano man yung gagawin mo na positive ka. And driven by excitement as well. And a possible passion din na drives you to take action, to start, to do something new, or may umpisan kang gagawin. Meron ka na tinatalikuran, nilalayuan, na matapang ka. Na nilalayuan mo yan, tinatalikuran mo yan. Eto, hindi ka na mamanipulate. Yan ang tinatalikuran mo, nilalayuan mo. And you're in separation right now with your lover or with someone, with a person, pwede soulmate mo, or else ay lover, no? O naging lover mo, nakarelasyon mo. Itong coming towards you or paparating towards you, nakarecover to from anxiety, or else pag-overthink or spiritual attacks. Kung kayo naka-experience ng spiritual attacks, kasi may gumawa ng deceit. Deceit, spiritual attacks. Yun ang ginawa sa kanyang deceit, spiritual attacks. O any spiritual o any witchcraft na ginawa sa kanya, natake isip niya. Or ewan ko lang, wala ng aspeto ng buhay niya inatake. Yung mga naka-experience ng spiritual attacks, hindi sila baliw. Kailangan naman sila yung parang nag-overthink or naka-experience sa anxieties because of the spiritual attacks, deceit ng iba na gumagawa ng witchcraft. Yan. Alam niyo sila yung baliw, yung mga nang-atake ng witchcraft. Kasi isipin niyo, nantitrip sila, nangarap ng iba dahil sa inggit nila, o dahil tripping nga nila, o dahil gusto lang kinayo sa iba, o diba, mga misty sila, o sino yung baliw? Sila ang baliw. Sila ang tunay na baliw, buang. Katulad ng ex kong buang, na baka mag-retaliate na naman yun. Kay ako yung inatake niya, tapos pinamaga na iba ako. Hindi pa ako tinito sa ginawa sa mukha ko. Ang alam ko siya talaga eh. Basta may ginawa siya sa mukha ko. Hindi makayanan yung ginawa sa mukha ko. Tuwang-tuwa siya. Alam ko tuwang-tuwa siya eh. Nakita ko eh. Tuwang-tuwa siya sa video na eh. Tuwang-tuwa siya. Alam ko ako yung pinagtatawanan noon. Gawa niya yun. Basta discoveran ko lang kanina. Nagpag-guide ako nila sa God. Diba? Tuwang-tuwa. Kasi buang nga. Sa mga ginagawa nilang deceit o witchcraft, kasi buang nga. Ay, buang. Sa Tagalog, nantok na ata ako eh. Ayan, sama ng loob ko din sa ginawa sa mukha ko, guys. Kasi, hindi talaga katanggap-tanggap, guys. Ako hindi ko naman sinira ang mukha niya. Diba? Hindi ko naman pinakalaman ang mukha niya, love life niya, ang buhay niya. Kasi yung mukha ko, pag-initan niya, may tililing siya. Diba? May tililing talaga siya. Well, ewan ko lang, ako ba talagang pinagtawanan noon?
Pero, nalaman ko kanina, siya ang may kagagawan talaga sa mukha ko. Yun ang alam ko. Wala, pagkaila ko kanina. Tuwan-tuwain sila sa mga ginagawa nilang deceit, yung mga ganyan, gumagawa ng mga deceit niya, no? Mga witchcraft yan, atake nila. And, because of that, dahil sa spiritual attacks, no, na experience niya, para bang hindi siya naging happy, fulfilled sa buhay, hindi naging masaya ang kanyang buhay, o maaaring nasira yung pamilya niya, or else, hindi siya namumuhay ng wish fulfillment na buhay, ganyan, dahil sa deceit. Dahil yung mga ganun tao, walang awa yun eh. Yung mga ganyan, darasan anti-tripping lang din yan. Wala siya ng awa. In reverse man to, 8 of Wands dito. Temperance and reverse. So, hindi na matingga kasi makompleto na yung tools niya. Ibig sabihin, yung hindi niya magawa dati, na magician na magagawa niya na ngayon. Kasi kompleto na yung tools niya. Like, yung magawa niya ng goal niya, may sakto para yung pangarap sa buhay, ganyan. Or yung makapag-reach out sa'yo, o yung kontakin ka. And wala na yung delay. Yung mga nagpapatingga, wala na yung delay. Matigil yung pag-aantay kasi, ayun o, may makagawa na ng parang imposibleng magawa. Pero magagawa niya na. No, yung parang imposible kasi kompleto na yung tools niya eh. Mari ikaw to. Hindi. It's your person. Person mo daw. Yung parang ano to yung tao na to, parang hindi niya magawang mag-message ba? Yung parang magawa niya na mag-message. Or else magawa niya na yung magawa niya ng maging powerless o mapa-unstable. Ang powerful dati. Ito, si Queen of Cups. Para maging powerless, unstable yan. Wala ng authority, spiritual authority. Wala ng command. Wala ng strength. Hindi stable. Sabi ko na. At maduwag na yan. Si Queen of Cups. Parang emotional. At caring. Meron siyang iniingatan o para bang nagki-care talaga siya doon. Para hindi na ito mag-succeed si Queen of Cups na yan sa mga deceit niya siguro. Kasi kung strong siya, malakas siya, powerful ang personality niya, kasi walang mind niya, siguro sige siya pang-atake ng kademonyuhan or sige siya pagawa ng mga deceit. Si Queen of Cups na yan. Kaya yan. Yun nasa liwanag si The Magician. O ibig sabihin sa Diyos na si The Magician. Hindi ibig sabihin na witch to o wizard kay Magician dito. Kompleto lang ang tools niya dito. Kung kaya Magician to, kompleto na yung tools niya. Magagawa niya na yung parang imposible na magawa niya dati.
yung dati hindi niya magawa, like makawala sa restrictions, sa control nitong Queen of Cups, kasi strong yan si Queen of Cups, na sa kadiliman niya si Queen of Cups. Yan si Queen of Cups, yan ang sa devil side. Kumbaga naging magician na to kasi powerful na siya. Kumpleto na yung mga kailangan niya para maging ready na siya sa mission niya from God. Kung ganyan. Kaya dumaan yan sa preparation para maging ready na siya. Kagaya kay Moses, di ba? Dumaan sa preparation kasi mayroong mission from God. So, mahabang panahon, may ilang years, di ba? Bago siya nag-umpisa na kanyang mission. Meron yung mission yan si magician na yan sa God. Galing sa God ang kanyang mission. Okay? Hindi witchcraft ang gagawin niya, ha? Hindi porket magician po ang kanyang energy ay witch na yan or wizard or warlock magician talaga na evil magician. Hindi. Kumpleto lang talaga ang tools niyan. Yan. Kasi ganun yun eh. Pag dumadaan sa preparation, inanda ka ng God na para makumpleto yung tools mo. Kailangan kumpleto yung tools mo. Para maging ready sa kung ano yung nilaan niya para sa may mga tao na may mission from galing sa kanya, sa God. Knight of Wands. Kung kaya ano na to aggressive na pakilusin na to ng God si magician. Umaga makapag-take na ng action yan, pakilusin niya na yung paggalawin niya na yan. Gawin nila na yung makaalis at maging aggressive na pupunta na start ng kanyang mission. Malaki ang mission daw nito, no? Kasi yun ang tanong kanina kung malaki bang mission yan. Hindi na magician na yan. Yes, malaki daw ang kanyang mission yan, or maybe great mission, or basta malaki ang mission yan. Kaya dumaan sa preparation yan hanggang sa nakumpleto na yung tools niya. Ito ang mission ni magician, no? Galing sa God. Para masayang na yung mga effort ginagawa nitong mga fallen angel yan. Yan yung parang against di ba, against Ten of Pentacles, against sa plano ng God, di ba, fallen angels yun sila, against sa plano ng God, para masaya lang yung effort nila, yung mga ginagawa ng mga deceit, yung mga manipulation na ginagawa sa mga tao. So paggamitan talaga yung God na malaki dyan kay magician na yan. Yung hindi na makapangontrol, yun ang gagawin ng magician para hindi na makapangontrol, hindi na makapanghadlang, hindi na makapang-restrict, hindi na makapang-pigil, hindi na intimidate, hindi na yun ang ginagawa ng fallen angel eh. Hindi na sila makapangontrol, hindi na sila makapanghadlang, hindi na sila makapang-block ng plans ng God. O ng mga taong may mga mission from God, pwede din ganun. Ng mga taong may destiny from God. Yan. Kasi gusto nilang pigilan yan, diba? Kung ano yung plano ng God, gusto nilang pigilan, kinukontra nila, no? Ganun sila. Ganun yung mga fallen angels na yan. Sa akin nga dito eh. Alam mo yung sinasabi ko sa inyo, kinukwento ko guys na na may nagmumonitor sa aking ibon dito at minsan nga inaano niya yung bintana ko, kinukuskus niya para bang gusto mong pumasok, basta inaano niya ng paa niya, kinukuskus niya ng paa niya
Sinente sa Tanas yun. Sa Tanas pala nagsisent nun para mang-monitor. Ganyan daw yan yung The Devil's Kingdom. Nagpapadala yan sila ng mga like ibon para mang-monitor. Napanood ko din yan sa ano. Pero kanina kinonfirm ko kasi gusto ko malaman kung sino nagsisent nun. Sa Tanas pala yung nagsisent. The Devil's Kingdom. Yun ang nagsisent. So, ayan. Ito may mga destiny. Gusto nilang pigilan. Yung mga destiny. Ang mga tao na may destiny. Yung hindi na I think, copyright pa to. In reverse. Alam pa kasi kaya inulit ko. Chariot and reverse. Ako guys, hindi ako nabibase sa intuition ko Doon ako nabibase ako ano yung sabihin ng guide ko, kung ano yung message ng guide ko, kung ano yung nais niyang iparating or kung ano yung ibig niyang sabihin sa mga nilalabas niyang card. Doon ako nabibase. At kung ano yung mga meaning yung mga nilalabas yung card. Kaya pinapaklarify ko pa sa kanya. Baka magtaka kayo. Para hindi na makapang-atake, hindi na makapanugod, hindi na maging courageous, hindi na maging determined, hindi na maging positive na aalis, mag-take ng action, gawin nila ang mga plano nila, goals nila. Ito mga fallen angels na to. Kasi mag-regret lang sila kung may gagawin sila, mag-regret lang sila kung mag-take sila ng action. Kaya parang mag-hesitate na sila. Ganun ang mangyari. Mag-hesitate na sila na mag-take na action, na manugod kasi mag-regret lang sila. Basta ganun. Mag-regret sila. Kasi masasayang lang. Pwedeng masayang lang ang pag-take nila ng action. Yung gagawin nila, yung pagsagawa nila mga plano nila. Kasi nagpa-plano din yan sila, guys. Para may mga strategy din yan sila. Na-strategize din yan sila. Kung marunong matao strategize, mas expert yun sila mag-strategize kasi siyempre mga galing sa langit yun di ba? Mga fallen angels. Mga kumatalino ang tao na ilang tayong sa mas matalino yung mga yan. May powers pa nga yung mga yan Kung may mga taong trickster, mas trickster ang mga yan. Baka yan pa yung mga susulsul sa mga tao maging trickster Yung maging deceitful. Yan, yung nagsusulsul sa mga tao na maging deceitful. Numero uno talaga. Next chapter ng buhay mo. The Empress in reverse. Etong Empress, huwad, fake Empress, ay maging emotional yan siya. Para bang madala sa emosyon niya, i-keep ka na niya. Hindi na yung maging defensive. Para bang nagkukunwari, nagkukunwari ito Nagkukunwari siya na hindi siya driven, hindi siya attracted sa'yo, hindi kanya gusto, hindi siya, parang hindi siya willing na mag-take ng action towards you. So,
maging emotional na yan or magparamdam na siguro yun ng ano niya, love, care, affection. Kasi hindi na siya maging defensive eh. At possible gagawin niya lahat para mag-keep ka na niya. I-release siya itong mga baggage, yung mga karga na may bigay sa kanya na mag-take na action sa'yo. Like yung maging defensive, yung mga humaharang sa kanya na mag-take na action sa'yo. Yan ang i-release niya na hindi na yun makahadlang sa kanya na makamit yung goal niya. Yung makuha ka, yung mapasa kanya ka. Nantok na ako. Sinsya na. Masakit pa yung paa ko ba? Pinamaga ni... Ito yung pangalan ko dun. Pamagain yung ilong na. Malaman yung sakit ba? Sakit kaya pa ako. Animal na yun. So, kawawa naman yung pa ako. And may nang-spy, nang-stock. Kasi may inner strength na to eh. And strong na siya. Brave na daw siya. Na lumapit sa'yo. Kusang lalapit sa'yo. Na hindi na siya mailap. Hindi siya naduduwag. Parang gusto niya maging maamo sa'yo. Magpaamo. Gusto niya magpaamo sa'yo. Hindi naman parang tuta. Kundi basta gusto niya magpaamo sa'yo. Akala ko parang aso, hindi na. Gusto niya magpaamo talaga na parang leon. Leon nga naman nandito eh. Gusto niya magpaamo na parang leon. Yan. Antok ako. Maga pa eh. Knight of Wands. Yun na yung magte-take na action. Itong tao na to, na si, kasi si Magician yan. Kay Magician energy to kanina. Kahit nantok ako, natandaan ko pa to kay Magician energy to kanina. Maring iba to si Empress or same lang sila ni Magician ha. Ewan ko lang ha. Baka dalawang tao to. Basta yan si Magician, ready na yan siya. Kompleto ng tools na. Example ng tools yan ay based on my experience. Yung ma-discover niya na yung mga kakayanan niya. O kung may kapangyarihan siya galing sa God. Kasi pag may mga mission from God, pwedeng may kapangyarihan kung mga or else abilities. Sabihin natin abilities. Or else ay, syempre gagamitin mo yun sa mission mo. Hindi naman ibibigay yan sa'yo kung hindi mo gagamitin sa mission mo, di ba? Kadalasan may inborn yan, mga ganyan. Kasi may pinaglalaanan ng God eh. At may pinagdadaanan niya ng mga, alam yun na, challenges, hindi madali ang path na mga ganyan. At parang puro, challenges, mga ganyan. Puro na lang, yung hardships. Parang isolate ka from others. Matuto ka maging independent. On your own na hindi ka gaya ng mga normal na tao na yung parang hindi mabuhay pag walang mga katropa, walang mga kaibigan na kachismisan. Pero pag may mission ka talaga from God, na may nilaan sa yung God, na dumadaan ka sa preparation na. Yung dumadaan sa preparation, sinasabi ko, na malaki siguro mission lang talaga. Bata ka pa lang, hubugin ka na eh. Sanayin ka isolate. Basta yun. Sanayin kayo isolate ng God na isolate ka from others. Matuto ka maging independent to rely on your own. Na parang hindi mo na kailangan yung ibang tao para maging masaya at maging makontento or yung hindi ka maboring kahit mag-isa ka lang. Basta ganun. Simula pagkabata mo.
Kasi may paglaanan nga ang God na malaking mission or kung ano yung nakalaan para sa mga tao may malaking mission. Siguro yung hindi naman ganun kalaking mission, hindi naman dadaan sa mga ganung mga preparation. Ito malaki itong mission nito. Pero nakompleto niya na yung tools niya, si Magician. Di ba? May kapangyarihan yan. Malaking mission niya eh. Kita niyo si Moses, di ba may kapangyarihan? Pero galing sa God yung kapangyarihan niya. Hindi naman gagaling yung kapangyarihan niya kung hindi galing sa God. Di ba? May kapangyarihan yan. Yung madiscover niyo yung kapangyarihan niya. May makapangyarihan yan. Kung ayaw maniwala na iba, bahala kayo. Basta may kapangyarihan yan. Parang joke, no? Sa mga normal na tao. Pero, meron yan. Makarelate yan. Yung talagang, yan ang path na na-discoveryhan na yung makapangyarihan nila. Hindi witchcraft ha, hindi mga orasyon yan. Hindi ganun kapangyarihan. Hindi witchcraft yan na kapangyarihan. Hindi orasyon. May kapangyarihan talaga na as in kapangyarihan talaga. Pero iba-iba naman yan. Depende kasi sa mission yan. Tingnan nyo kay Moses. Diba na kapag tsaka si Prophet Elijah, kita nyo may kapangyarihan na hati niya yung si Moses, yung Red Sea. Diba? Pero God ang doon, naghati doon. No? And through kay Moses, para patunayan sa mga tao na totoo na may God. Na totoo na may Creator. At powerful ang Creator. And di ba nakapag si Prophet Elijah naman nakapagpaula ng apoy, di ba? Si Moses, ang daming miracles na nagawa. Ang daming mga nagawang imposible, no? Na magawa ng tao. Yung mga ganong kapangyarihan. Iba-iba naman. Hindi ko lang pwedeng ikwento sa inyo kung ano yung mga ibang kapangyarihan. Kasi mahirap na yung ikumpara kasi ng iba yung sarili nila sa mayroong mga ganyan. No? Makaano lang ba ng inggit ba? Pero hindi madali ang pinagdadaanan ng mga ganyan guys. Malaki ang mission sa God. Kasi talagang hubugin nga. Talagang alam niyo parang i-break para o kaya pigain ang gusto para madiskubrihan yung makapangyarihan niya. Kasi hindi naman normal na tao yan eh. Gagamitin hanggang sa malaking mission eh. Para mapilitan siya na discoverin yung kapangyarihan niya, na meron pala siyang kapangyarihan, meron siyang mga ganong katangian. Meron na talaga siya noon kasi kadalasan inborn yan, no? Yung mga ganon, kasi may paggamitan na talagang God yan. Bago pa ipanganak ang kalaan na yan, may paggamitan ng God at meron na siyang ganon. So, ayan. Hindi lang siya abilities, kundi kapangyarihan. Mayroong mga ganong tao, hindi lang talaga marami. Iilan lang. Kasi, ewan ko lang, ang tawag dito yung chosen one. Hindi yan chosen one si Magician. Alam niyo mga chosen one, yun yung mga isa sa mission ng chosen one. Kasi lumabas na yun sa isa kong reading. Ay yung nagkapatay sila ng mga mga alagad ng dilim like witches, wizards, warlocks o evil magician. Sila ang tagapatay ng mga ganon. Isa yan sa mission nila ng mga chosen ones. So para alam niyo kung ano yung chosen one, no? And ito naman pag maganyan dahil may kapangyarihan, hindi yan subo. Meron. Profit. Hindi din profit eh.
Hindi ko alam kung ano yan. Eh, hindi siya counselor. Kasi may counselor din, iba. Ako kasi counselor daw ako eh. Sure. Sure. Basta, counselor yung nag-guide. Yan. Counselor. Basta, ewan ko ba? Basta yun, yung alam ko. Yung, ano pa ba? Hindi naman prophet. Ano pa ba yung tawag sa iba? Parang siya kang katulad ni Moses. Ano ba tawag kay Moses? Hindi ata yung prophet si Moses eh. Parang katulad siya kay Moses. Di ba malaki ang mission ni Moses? Siya din malaki ang mission niya. Parang siyang katulad ni Moses. Di ba simula ng pagkabata ni Moses talagang sinadya na talaga yun ang ganda yun mag-save sa mga Israelites. Sa dito, Egypt. Yan. Para akong lasing. Nantok kasi ako. Ewan ko ba? Ano ba yung sarili ko? Nantok ako, guys. Okay, kayo mga alagang. Saway talaga ako. Basta gano'n para siyang si Moses. Ano ba yung si Moses? Search ko nga mamaya. Hindi naman Messiah. Si Jesus Christ ang Messiah eh. Messenger. Messenger siya. Kasi yung sugo kasi talaga yung pinadala dito galing sa langit yan, pinadala dito kagaya kay Jesus Christ, yun ang sugo na tinatawag. Yung ano naman yan, messenger yan siya, messenger ng God. Anghel daw yan sa langit, pinadala lang yan dito, nagkatong tao. Meron kasi mga ganyan dito eh. Pero hindi maniwala ang ibang tao niyan, so hindi ko na problema yun. Bahala kayo. Maniwala ko hindi. Basta meron kasi mga ganyan, kita is Jesus Christ, pinadala dito. Pero Son of God is Jesus Christ. Iilan lang, hindi naman marami, no? Parang pili lang. Yan. Yan. Kasi may mission kasi. Kaya may kapangyarihan siya. Baka si Moses, yun, anghel dun sa langit, tapos pinadala dito. Kaya nakagawa siya ng miracle, di ba? Nandito na siya. Baka gano'n, no? Eh, parang katulad ni Moses eh. Kaya namatay si Moses, sabi ng God sa kay Moses, may papalit sa kanya, which is si Jesus Christ. Babalik na siya sa langit. Baka taga-langit din si Moses. Baka anghel yun siya. Pinadala dito. Baka lang. Ay, hindi siya anghel guys, si Moses na nagkatawang tao. Hindi. Pero ito, si magician na to, anghel to, na pinadala dito. Nagkatawang tao. Magtaka kayo. Baka magtanong kayo kung paano nagkatawang tao. Kagaya kay Jesus Christ. Pero hindi lang ganun ka bongga talaga na kilala yung pagkapanganak. Kasi si Jesus Christ, Messiah, para siya, Savior, di ba? Malaki yung kanyang mission. Malaki yung kanyang to save humanity. Kasi kung hindi, siguro sinave din Jesus Christ yung humanity, iba na nakatira dito sa mundo, hindi ng mga tao. Iba ng mga species. Iba species. Baka man dragon na. Hindi na nag-continuous ang race ng humanity dito sa mundo. Mga dragon na daw sana. Di ba yung mga dragon, yung iba sa kanila. Kagaya kay Leviathan, si Lucifer, dragon yan, mga seraphim. Mga dragon yan, alam ko seraphim. Di ba si Leviathan, ano yan, subspecies ng seraphim. Dragon yan, nagiging dragon sila, mga seraphim. Si Lucifer, nagiging dragon, di ba? Ancient dragon siya. 7 ulo, red dragon. Si Leviathan, kaso lang subspecies siya ng seraphim, kaya
sa tubig siya na klase. Parang marine na klase ng sirapim ba. Sa tubig siya. Pero yun ang pinakamalakas ata sa mga sirapim si Leviathan, guys. Parang pinalevel up yung mga abilities niya. Nag-regenerate pa daw yun. O, diba? Napaba yung pinto ko. Sana ba ako? Mahaba pa. Oh, ewan ko na kung ano siya. Baka cherubim to sa langit si ano ha? Si magician. Hindi yan ang maging partner mo sa mission mo. Basta darating yan si magician sa buhay mo. Asawahin mo yan sa magician. Hindi maging partner sa mission, kundi asawahin mo yan. Ikaw maging asawa niya, partner sa buhay. Hindi partner sa mission, kundi partner sa buhay. Anghel yan eh. Ewan ko kung anong anghel yan. Hindi siya cherubim. Hindi siya seraphim. Hindi din. Principalis. Kaya may kapangyarihan siya. Ganon yung mga pinadala dito, guys, na kahit na tinanganak na bilang tao, may kapangyarihan pa rin. Kaso lang dadaan pa yan sa mga preparation para mapigain, para madiskubrihan yung mga kapangyarihan na taglay niya. Ganon yun. Basta may mga kapangyarihan yan. Kadalasan yung panaginipin ka na may ganyang mga taglay. Bata ka pa. Based on my experience. At saka, pag mga ganyan, pagkaya kay Jesus Christ, basta binabautismohan yan eh. Sa akin yung si Jesus Christ, mismo nabautismo sa akin sa vision ko, sa panaginip ko. Siguro ito ang binautismohan nitong Jesus Christ. Let's see. Binautismohan din siya ng Jesus Christ. Diba? Binautismohan din siya ng Jesus Christ. Si magician na yun. Principalis na yun sa ano eh. Sino kaya sa inyo? Ako na bautismohan ako. Kaya makarelate ako na binabautismohan basta sa Diyos. Si Jesus Christ mismo mag-bautismo sa iyo. Tapos, pagtapos sa bautismo, kasi lublob ko sa sa tubig, sa parang pool, magos. Pabalik ka sa form mo, kung ano yung form mo, doon sa langit. Tutubukan ka ng pakpak, ganon. Sa akin kasi, nag-iibon ako na puti, na umangat sa hangin ba? Galing sa tubig. Tapos nung nilublob Jesus, mga sa siya na, nantok ako. Sa hangin, naging ibon, na parang puti na ibon, miwanag, tapos naging humanoid humanoid na form, tapos may pakpak na malaking puti. Ganun sa akin. Ewan ko sino kaya sa inyo? Nabautismohan din ni Jesus Christ sa panaginip. Pagka ganyan, kayo tapos magician, sino? Comment down below. Hindi lahat ay may ganyan. Madalang lang kaya pili lang talaga, guys eh. So ayan, sino po kaya sa inyo kung may nanonood dito? Pero kung nahiya kayo mag-comment, bahala kayo, buhay niyo yan. Yung iba kasi nahiya yan eh. Ako lang kaya iya, basta totoo. So yan, hanggang dito na lamang. Basta may mission yan si magician yan, maging partner mo. Darating yan. So ito na lamang for collective reading, guys.